This is again a clear evidence of the failed promise of EDCA. Ano ba ang promise ng EDCA? Sabi ni Bongbong Marcos nung pinirmahan niya yung EDCA expansion of another 5 EDCA sites for humanitarian efforts, for disaster relief and humanitarian efforts. Eh kung totoo talaga na yun ang pakay ng EDCA sites na yan, no? Bakit kailangan pa nating mag-coordinate? Dapat it should have been built into the agreement na pag may mga oras or mga buwan na yan, pag may mga threshold, no, na matawid, no, may mga limits, no, or may mga disaster thresholds na makamit, dapat automatic na mag-activate yung humanitarian and relief efforts through EDCA. Hindi yung magko-coordinate ka pa, mag-ano ka pa dyan. Kasi nga, alam na natin kung kailan tatama yung mga baha, yung mga pag-ulan at yung mga bagyo. Eh bakit kailangan pang hintayin natin na bumaha ng todo bago tayo mag-coordinate? Dapat in place na yan. No, tulad sa ginagawa ng OVP, in place na sila, meron na silang naka-template, no? Anong gagawin, naka-preposition na lahat. At even with their limited resources, kahit wala yung Vice President, kung sino man ang in charge doon, ay automatic na talaga. Dito, magpe-press con pa, mag-video recording pa, nagpag-coordinate. Samantalang wala naman tayong nakikita. Di ba? I don't even think. Mayroon mga rubber bolts dyan na galing ng mga Amerikano. Magko-coordinate pa tayo, which is practically asking them for help, no? Begging them for help. Kaugnay pa rin po dito sa respond ng ating pamahalaan sa mga pagbaha. Dulot nga nito mga pag-uulan. Kumusta? Ano bang masasabi po ninyo sa ginagawa po ngayon ng pamahalaan ng ating Pangulo? Kasama po ang ilan sa kanyang mga gabinete nasa Amerika po. Pero tinitiyak na nakatutok ang pamahalaan sa pagresponde po sa lahat po ng mga pangangailangan ng ating mga kababayan na naapektuhan po nitong mga pag-ulan o sama ng panahon. Yun na nga, no? Ano bang ginagawa nila? Nakatutok lang, tapos walang aksyon. Kasi this is a perennial problem, no? Pagpasok ng habagat, no? Pagka July na, even sometimes late June hanggang sa Disyembre, alam na natin na papasok talaga ang ganitong klase ng sama ng panahon. Why is it na walang mekanismo na talagang mag-activate ka agad, no? Na yung bang kasi alam na natin ano mangyayari. For the last 3 years, I've never seen a comprehensive reactive or proactive mechanism that will address this sort of situation every time na papasok tayo sa later half of the year. At puro na lang rhetorics at mga motherhood statements, puro na lang pambobola kung meron bang 5,500 flood control projects na yan. Wala talaga akong nakikita, no? And this will persist, I think, no? Until such time na yung gobyerno ay talagang pupunta doon sa ground at i-address, no? Ang isang comprehensive effort. Kasi hindi naman po pwede isang LGU lang ang mag-address dito. Dugtong-dugtong yan sila. Yung Marikina River yan, ilang LGUs ang dinadaanan yan. Tapos yung source pa. So again, this government really lacks, no, a strategic thinking and a foresight. No? Sorry to say that, Jada Nadmar. Opo, kahapon sa isang recorded video ay sinabi po ni Defense Secretary Gibo Teodoro na inatasan siya ni Pangulong Marcos Jr. na pangunahan yung relief at rescue operations nga. Kasama nga si AFP Chief of Staff General Browner, sinabi nga ni Secretary Gibo na nagkikipag-ugnayan sila dito nga po sa US Indo-Pacific Command upang magamit yung mga EDCA facilities at iba pang mga kagamitan para sa pagtugon po sa mga apektado ng bagyo at habagat. Isang eksperto o isang geopolitical analyst nag-react. Sabi, kailangan pa bang humingi ng pahintulot mula sa kanila? Dito tayo, atin ito, at teritoryo natin ito sa Pilipinas at kailangan tulungan tayo ng wala mang ganun na hakbang. Sir Aby, ano bang masasabi mo? Yun na nga, no? This is again a clear evidence of the failed promise of EDCA. Ano ba ang promise ng EDCA? Sabi ni Bongbong Marcos nung pinirmahan niya yung EDCA expansion of another 5 EDCA sites for humanitarian efforts, for disaster relief and humanitarian efforts.
Eh kung totoo talaga na 'yun ang pakay ng EDCA sites na 'yan, no? Bakit kailangan pa nating mag-coordinate? Dapat it should have been built into the agreement na pag may mga oras or mga buwan na 'yan, pag may mga threshold, no, na matawid, no, may mga limits, no, or may mga disaster thresholds na makamit, dapat automatic na mag-activate yung humanitarian and relief efforts through EDCA. Hindi yung magko-coordinate ka pa, mag-ano ka pa dyan. Kasi nga, alam na natin kung kailan tatama yung mga baha, yung mga pag-ulan at yung mga bagyo. Eh bakit kailangan pang hintayin natin na bumaha ng todo bago tayo mag-coordinate? Dapat in place na yan. Na tulad sa ginagawa ng OVP, in place na sila, meron na silang naka-template, no? Anong gagawin, naka-preposition na lahat, at even with their limited resources, kahit wala yung vice president, kung sino man ang in charge doon, ay automatic na talaga. Dito, magpe-press con pa, mag-video recording pa, nagpag-coordinate. Samantalang wala naman tayong nakikita. Di ba? I don't even think. Mayroon mga rubber balls dyan na galing ng mga Amerikano. Magko-coordinate pa tayo, which is practically asking them for help, no? Begging them for help. Oo. So baga sa ngayon, parang wala pa tayong namomonitor. Kung namomonitor lang aktibo, ay yung OVP bus na nagbibigay ng libreng sakay para sa ating mga kababayan, Sir Irby. Tama, no? Wala talaga, no? Besides the local government unit efforts, no? Yung mga LGU efforts nila, limitado din naman sila yung kanilang disaster relief and rescue efforts kasi nga LGU lang din sila. Kailangan talaga nito, it's a whole of government approach, no? You have the LGU in coordination with national government agencies, in coordination with our civil defense. No, kasi yung civil defense component ng ating AFP, yan yung inatasan na tumugon doon sa mga pangangailangan in times like this, no, na may mga pagbaha at may mga bagyo. At hindi lang ito, kaumpisa pa lang ng habagat at ng typhoon season. We will be, imagine last year, in November of last year, in a span of 4 weeks, 6 na bagyo ang tumama sa Pilipinas. That was just this November of last year. And I would expect na ganyan din. Kasi gano'n naman talaga yan historical data has proven na tatama talaga yung mga bagyo. More than the number of the letters of the alphabet in a year. So I really have no words to say na ano pa ba, na i-criticize sila or ano. Kasi talagang palpak kapalpakan talaga. Opo. Sir Irby, balikan ko lang yung mga pagbaha na nangyayari ngayon dito sa Metro Manila at syempre ilang araw na lang next Monday, di ba? Ay sona na ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. at nung mga nakaraang sona nga ay naalala natin na yung mga nabanggit mo rin na higit 5,000 mga flood control projects. Pero sa halip na ibida mo kung saan-saan o kung i-educate mo yung mga kababayan natin kung alin ba o saan ba ito, ano bang mga lokasyon ito, saan ba makikita ang mga flood control projects na ito, ay sinisisi yung nagdaang administrasyon dito naman po sa Dolomite Beach, na isa sa mga sanhi dahilan ng mga pagbaha dyan po sa Manila. Well, tama, no? Kasi nga, itong administrasyon na to, because wala nga silang maipakita, finger pointing na lang sila, tinuturo yung previous admin, biniblame at biniblame ng todo-todo yung previous administration. Yun lang ang very illogical at laughable reasoning na yung pagsanhi daw ng baha ng Metro Manila ay yung Dolomite Beach, no? Talagang napaka walang hiya ng mga remarks, no, mga statements na yon, because it has meron bang empirical data, meron bang scientific proof, meron bang engineering explanation na kung bakit yun ang nagpabaha? Even before the Dolomite Beach was improved, no, or was undertaken, di ba grabe na yung pagbaha ng Metro Manila? Ganun pa man ngayon, ganun pa rin di ba? So I mean,
Hindi lang sa flood control, hindi lang sa pagbaha, no, Admar and Jade, mga kababayan. Look at the missing sa Bungero. Nililink naman nila kay PRRD. Ewan ko, lahat na lang siguro ng krimen, ililink nila kay PRRD just to be justified sa mga ginagawa nila against the Dutertes at sa hindi nila ginagawa, no, sa mga tungkulin nila sa ating mga kababayan.